Kamusta na po kayo mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay? Ako po ang kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang In Search of Truth. Inaanyayahan po namin kayo, samahan nyo kami sa may kalahating oras ng palatuntunan ito. Sa unang bahagi po ng ating programa ay pakinggan at panoorin natin ang aming isinagawang interview sa isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo na dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Pero ngayon ay isang masiglang may tungkulin na sa Iglesia ni Cristo diyan po sa lokal ng Skyline sa Distrito Eklesyastiko ng Kamanaba. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Renato Abad. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Magandang araw po. Ako po si kapatid na Renato Abad, nakatala sa lokal ng Skyline, distrito ng Kamanaba. Ako po ay isang may tungkulin sa Iglesia ni Cristo, isang diakono po at saka katiwala ng ilaw ng kaligtasan. Ako po ay 73 years old na po sa ngayon. Ako po ay sa kasalukuyan ng hanap buhay po namin ngayon ay sa pamamagitan po ng scrap carton. Bago po ako kaanib sa Iglesia ni Cristo, ako ay isang Katoliko na yun po kasi ang aming pong nagkagisingan na mula sa aking mga lula at hanggang sa aking mga magulang, kami po ay nagising sa ganong relihiyon. Kaya doon po kami nagsipaglaki hanggang sa kami ay nakapag-asawa na naging Katoliko pa rin kami. Kami po ay saradong Katoliko po. Kami po ay talaga pong pagka dumadating yung pagsisimba, nagsisimba kami ng araw ng Merkules na bilang lubina at araw po ng Linggo. At mayroon pa rin pong Biyernes na pagka kami pumupunta po ng Quiapo. Ganon po kami kasigla doon. Nung kami po ay Katoliko po kami. At ang alam namin, pagka kami nagsisimba, makakarating kami doon sa langit. Para po mabanal po kami. Kaya po kami puspusan na dumadalo sa aktibidad ng mga Katoliko. Nakilala ko po ang Iglesia ni Cristo nung ang aking naging asawa ay nagpunta po sa Baguio po. Ngayon, yung misis ko umuwi ng pagkaraan ng isang buwan, umuwi dito sa amin sa Mikawayan. At pagkatapos, ang sabi niya sa akin, pwede raw ba akong sumama sa Baguio pagbalik niya? Sabi ko, bakit? Kasi yung aking natiraan, mga diakono at diakonisa, mga Iglesia ni Cristo sila. Baka gusto mo na sumama para makapakinig tayo. Dahil sa pakikinig ko sa kanila, maganda yung itinuturo. Ako naman, di naman ako, sumama ako sa misis ko para makarating sa Baguio. Naanyayahan po kami doon sa isang pamamahayag sa Benguet. At kami po ay nakinig. Hindi kami nakapagpatuloy doon sa Baguio na mag-Iglesia ni Cristo dahil inisip namin na umuwi muna kami dito sa Mikawayan, sa pinanggalingan namin kasi nandoon nga yung mga sambahayan namin, mga bata, ng mga anak namin. Nung pag-uwi namin dito sa Mikawayan, pinagpatuloy ko po yung pakikinig. At ako, ang katunayan nga po, napunta po ako doon sa lokal na Mikawayan at natantang ko po doon yung isang Pangulong Diakono na si kapatid na Armando Ricapol at saka si Kamori, yung ministro na kadistino doon. Ang sabi ko, meron na po akong kasama rito na isang kapatid sa Iglesia ni Cristo. Ako po sinamahan dito, nagpasama. Para po ako gusto kong magpagpatuloy ng pakikinig ng aral sa Iglesia ni Cristo. At ako naman po, pinaulakan po ng ministro at saka yung Pangulong Diakono na sabi nila,
sige at magpapadala kami doon sa lugar mo ng ministro na magtuturo sa iyo. Kaya naman ako nag-decide na mag-Iglesia ni Cristo kasi po mayroong aral po na itinuturo sa Iglesia ni Cristo na hindi maliwanag doon sa dating inaaniban ko sa Katoliko na ang tinuturo kasi sa Katoliko yung ang Panginoon Kristo ay Diyos. Nung sa pakikinig po doon sa Iglesia ni Cristo sa doktrina, ang tinuturo po ang Panginoon Kristo ay tao. Kaya po ako nagpasya po na umanib sa Iglesia ni Cristo sapagkat yung itinuturo po dito po sa Iglesia ni Cristo, totoo pong nasa Biblia. Samantalang doon sa Iglesia, doon sa Katoliko, talaga pong wala kang makikita doon sa sinasabi nila ang Panginoon Kristo ay Diyos. Kaya nagpasya po ako na makinig na tuloy-tuloy sa Iglesia ni Cristo. Dahil gusto ko pong makarating sa langit. Sa Iglesia ni Cristo, ay totoo po na lahat ng itinuturo para doon sa ikababanal at para makarating po doon sa langit. Dumating na po yung ministro na galing sa lokal na Mikawayan at sinama ko na po yung aking mga kapatid sa pagdudoktrina na tuloy-tuloy na po yung aming pakikinig at yung ilan pa doon, mga kapitbahay ko po, naisama ko po doon. At totoo po niyan, yung mga kapatid ko, saka yung naging asawa ko po noon, naisama po namin na nagkaroon din sila tumanggap din sila ng banal na bautismo. Ako po dinodotrinahan pa lang po ako ako kasi sumasampalataya na sa pagpasok sa Iglesia ni Cristo na aking sinasampalatayanan, sinama ko na po yung mga kapatid ko saka yung mga ilang bahay ko hanggang sa ako po ay mabautismuan. Tuloy-tuloy po yung aking pakikipagkaisa sa gawain sa loob ng Iglesia ni Cristo. Patuloy po ako nagbibisyon hanggang sa kasalukuyan na ako'y nabubuhay. Ang totoo po niyan, taon-taon po ay ako'y nagbubunga ng mga kaibigan at mga kamag-anak pa na naakay ko po para pumasok sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yung aking ginagawa sa ngayon na ginagawa ko paglilingkod sa Diyos, pangunahin na po yung gawain na pagmimisyon, aking pong sinasampalatayan na ikababanal ko po yun. Mayroon pong mga pagkakataon po na kami po talaga ang tao pagka nabubuhay, dumarating din po yung mga pagsubok sa buhay. Kasi po yun kalakip talaga yan sa ginagawa natin paglilingkod sa Diyos. Dumating kami sa ganon, kami po'y nananalig po na pagka dumadating yung mga pagsubok, nananalangin po kami, nagpapanata sa loob ng kapilya, nagpapanata po kami. At mag-isa sa sambahayan namin ng aking mga anak. Kung kami po'y magpanata para lahat ng mga alalahanin na yan, ang Diyos na laging aagapay sa amin. Itong kasiglahan ko pong ito, tinuro ko po sa mga anak ko na sila po ay mag-anyaya at mag-akay ng mga tao. Lalo sa ngayon, ang pamamahala po, inilulusad po nila na ang gawaing pagpapalaganap, kailangan po mas sa katuparan ng bawat isang kaanib na Iglesia ni Cristo. Ako po ay nangangako sa Panginoon Diyos na hanggang sa huli ng aking buhay ay ako'y maglilingkod sa Kanya. Ako po si kapatid na Renato Abad, ikinararangal ko po na ako po yung Iglesia ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Renato Abad. At sa aming pong pagbabalik ay isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang programang ito pagkatapos na makapagpakilala ng aming himpilan. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang programang ito, ang In Search of Truth. At sa pagkakataong ito ay binabati po namin ang lahat ng aming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Gayon din po yung mga panayan na sumusubaybay sa palatuntunan ito.
Partikular din po na binabati namin ang sambahayan ni kapatid na Renato Abad. Si kapatid na Renato po, gaya ng kanyang binanggit kanina, siya'y dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Subalit, nabago po ang kanyang pananaw ukol sa reliyon nang pasimulan nilang mag-asawa na makinig at magsuri sa pangangaral ng Iglesia ni Cristo. Nabanggit po ni kapatid na Renato na sa kanyang ginawang pakikinig ay iisa ang kanyang napatunayan na naririto sa Iglesia ni Cristo ang kanyang kaligtasan, sapagkat ang sinusunod nga dito sa Iglesia ni Cristo ay ang mga kalooban ng Diyos na pawang nakasulat dito po sa banal na kasulatan. Kaya hindi po siya nasapatan na siya lamang ang makaunawa at makapakinig ng mga katotohanan ng aral dito sa Iglesia ni Cristo, kundi ginawa po niya ng buong pagmamalasakit na maimbitahan din ang kanyang mga mahal sa buhay na makinig sa pangangaral ng Iglesia ni Cristo. At marami po sa kanyang mga kamag-anak ang natawag na rin sa Iglesia ni Cristo. At hanggang ngayon na siya ay may tungkulin sa ilaw ng kaligtasan sa kanilang lokal, lalo niyang pinag-ibayo, pinagbuti ang pamamahagi ng kanyang pananampalataya sa kanyang kapwa-tao. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, bakit nga po ba ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay una, napakalakas ng aming loob na ipaganyaya sa inyo ang Iglesia ni Cristo at dito tayo magsama-sama sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sapagkat ang aming pong naunawaan at lubos na sinampalatayanan, batay sa mga katotohanang nakasulat dito sa Biblia, naririto po ang kaligtasan ng tao sa loob ng Iglesia ni Cristo. Samahan niyo po kami sa gagawin nating pagtalakay kung bakit namin natitiyak na naririto sa Iglesia ni Cristo ang ikapagtatamo ng tao ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Ano nga po ba ang ipinagagawa ng ating Panginoong Kristo sa lahat ng mga tao na nag-iibig maligtas? Pakinggan po ninyo at ganito ang mababasa natin sa Juan 14:7 hanggang 9 dito po sa Saling Revised English Bible. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan po ninyo ito. Ako ang mabuting pastor. Nakikilala ko ang sariling akin at nakikilala nila ako. Kaya muling nagsalita si Jesus. Buong katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Sa talatang binasa namin sa inyo ay tiniyak po ng ating Panginoong Kristo kung sino ang mga taong kanyang ililigtas. Ano ang dapat nating matandaan sa pahayag na ito ng ating Panginoong Kristo? Una, ang sabi niya, nakikilala ko niya ang sariling akin. Sa makatwid, yung mga taong tiyak ang kaligtasan, hindi po sila basta kumilala lamang sa ating Panginoong Kristo, kundi sila po ay kinikilala ng ating Panginoong Kristo. Sino po kaya itong mga tao na ang pagpapakilala ng ating Panginoong Kristo ay nakikilala niya? Ang sabi rin ng ating Panginoong Kristo, silaan niya yung mga tao na sumunod sa kanyang ipinag-uutos. Ano po yung ipinag-utos ng ating Panginoong Kristo? Ang sabi niya, siyaan niya yung pintuan. Sino mang tao na pumasok sa kanya sa paraang mapaloob sa kawan, tiniyak niya ang kanilang kaligtasan. Kaya ang mga tao po na tinitiyak ng ating Panginoong Kristo na magtatamo ng kaligtasan, mga taong kinikilala niyang kanya, ang mga tao po na napaloob sa kawan. Mahalagang malaman din po natin ito. Alin po kaya yung kawan na tinutukoy dito ng ating Panginoong Kristo na naririto ang mga tao na tiniyak niya ang kanilang kaligtasan? Pakinggan ninyo dito po sa Aklat ng Mga Gawa sa 20:28, salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino, pakinggan ninyo.
Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Batay po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, ang kawan ay ang Iglesia ni Kristo. Bakit po ang mga taong napaloob o naging kaanib sa Iglesia ni Kristo ang ginarantyahan ng ating Panginoong Sukristo ng pagtatamo ng kaligtasan? Sapagkat sila rin po ang mga tao na binili o tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Pagka ang pag-uusapan po ay katubusan, mahalaga po ba na mapabilang dito ang tao? Tinubos, binili ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Napakahalaga po. Ayon sa pagtuturo ng mga apostol, ano ang natitiyak ng mga taong natubos o nabili ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan po ninyo dito po sa Roma, sa 5, 8 hanggang 9, ay ganito ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Pakinggan po ninyo ito. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang mga tao po na natubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo, gaya ng ipinahayag ni Apostol Pablo, napawalang sala na anya sila sa kanilang mga nagawang kasalanan. Mahalaga po ba na mapawalang sala ang tao sa kanyang nagawang kasalanan? Napakahalaga po. Sa marami na nating pag-aaral, ang kasalanan ang dahilan kung bakit ang tao ay nalayo sa Diyos. Ang kasalanan din ang dahilan kung bakit tinakdaan ng ating Panginoong Diyos ang tao ng kamatayan. At kung alin yung kamatayan na siyang ganap na kabayaran ng kasalanang nagawa ng tao, ibubulid ang tao doon sa dagat-dagatang apoy ng pagtuturo ng Biblia ay ikalawang kamatayan. Ang mga tao po na napatawad na sa kanilang mga kasalanan sapagkat natubos na sila o nabili ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo, ang sabi ni Apostol Pablo, tiyak na ang kanilang kaligtasan. Ito po ang dahilan, mga kaibigan, kung bakit si kapatid na Renato at ang napakaraming mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, sa pangunguna nga po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ng kapatid na Eduardo B. Manalo, ay ibinabahagi namin sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mabibisang kaparaanan, ang mga katotohanan ito na amin pong nalaman at naunawaan. Kaya, katulad ni kapatid na Renato, dati siyang Katoliko, iniwan niya yung kanyang pagiging Katoliko at pumasok siya sa Iglesia ni Kristo. At ngayong kaanib na siya sa Iglesia ni Kristo, hindi siya nasasapatan na siya lang yung nakaalam ng katotohanan ito, kundi buong pagmamalasakit at buong kasiglahan na ginagawa niya na ipamahagi ito sa mga tao na kanyang kakilala. Ngayon, maaaring sabihin po nung iba, naglilingkod din naman po kami. Hindi po ba ang mahalaga lamang ay ang tao ay naglilingkod sa ating Panginoong Diyos? Ang tanong, mga kaibigan, matatamo kaya ng tao ang kaligtasan kung sila'y naglilingkod din naman pero wala naman sila sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo? Hayaan nating Biblia po ang sumagot. Dito po sa unang Juan, sa 2 ang talata po'y 4, dito po sa saling The Living Bible, sa pagkakaliwat na ito sa wikang Pilipino natin basahin, pakinggan ninyo ito. Maaring sabihin ng isang tao, ako ay isang Kristiyano. Ako ay nasa daan patungo sa langit. Ako ay na kay Kristo. Ngunit, kung hindi naman niya ginagawa ang iniuutos sa kanya ni Kristo na gawin niya, siya'y isang sinungaling. Ayon po kay Apostol Juan, ang mga tunay na Kristiyano, pagka po kasi sinabing Kristiyano,
mga taong tagasunod ng ating Panginoong Sukristo. Ang mga tunay na tagasunod ng ating Panginoong Sukristo, sinunod-an niya kung ano yung itinuro ng ating Panginoong Sukristo. Pinag-aralan na po natin ang itinuro ng ating Panginoong Sukristo na dapat gawin ng tao, dapat na pumasok sa loob ng Iglesia ni Kristo. Paano kung wala nga ang tao sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo? Hindi niya ginawa yung pagsunod sa sinabi ng ating Panginoong Sukristo. Tiniyak ni Apostol Juan, yun anyang mga tao na nagsasabing sila raw ay di umano'y Kristiyano. Nasa daan na daw sila patungo sa langit. Sila raw ay kay Kristo na. Ngunit hindi naman nila ginagawa ang ipinagagawa ng ating Panginoong Sukristo. Ang tawag sa kanila ni Apostol Juan ay isaan niyang sinungaling. Alam natin, ang bahagi ng sinungaling hindi po sa langit, hindi po doon sa bayang banal. Kundi ang bahagi ng mga sinungaling ay doon po sa dagat-dagatang apoy. Paano pa po pinatunayan ng mga apostol na ang anumang paglilingkod na gagawin ng tao sa labas ng Iglesia ni Kristo hindi niya ikapagtatamo ng kaligtasan? Pakinggan ninyo. At ganito ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga Kristiyanong taga-Efeso sa 2 ang talatay 12. Pakinggan natin ito. Hiwalay kayo noon kay Kristo at hindi kabilang sa Israel. Wala kayong bahagi sa tipan at pangako ng Diyos sa kanila. Wala kayong Diyos o pag-asa sa kaligtasan. Ano po ang napakasamang kalagayan ng mga taong hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo? Kaya po sila hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat wala nga sila sa tunay na iglesia. Sa iglesyang ang pagpapakilala sa Kolosas 1:18, pinangunguluhan ng ating Panginoong Hesukristo at yung iglesia naman ang kinikilala niyang kanyang katawan. Kaya pagka ang tao ay wala sa tunay na iglesyang pinangunguluhan ni Kristo, lahat sila hiwalay sa ating Panginoong Sukristo. Anong kalagayan ng taong hiwalay sa ating Panginoong Sukristo? Tiniyak na. Walaan niya silang pangako. Walaan niya silang pag-asa sa kaligtasan. Maaaring umaasa rin na magtatamo sila ng kaligtasan, pero may pagtitiyak na po ang banal na kasulatan. Umasa man sila na sila'y maliligtas pero wala silang aasahang kaligtasan. Kailanman ang tao ay hiwalay sa ating Panginoong Sukristo. Kaya ano po ang pagkakataong ibinibigay ng ating Panginoong Sukristo sa lahat ng tao para magtamo sila ng kaligtasan? Ang pagkakataon na ibinibigay ng ating Panginoong Sukristo, sundin natin ang kanyang ipinag-uutos. Ang pagpasok sa kanya bilang pintuan sa paraang mapaloob ang tao sa kawan. Ang kawan ay ang iglesia ni Kristo. Ngayon, pagka ang tao po ay napabilang na, naging kaanib na sa tunay na iglesia ni Kristo, ano naman ang dapat tiyakin ng tao na napabilang sa tunay na iglesia ni Kristo para makatiyak ng pagtatamo ng kaligtasan? Pakinggan ninyo, at ganito ang pagtuturo sa atin dito po sa Apokalipsis 14:12-13, ay ganito ang mababasa natin. Pakinggan ninyo. Kailangang magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nananatili sa pananampalataya kay Jesus. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo mula ngayon. Mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. At sinabi ng Espiritu, totoo nga, matatapos na ang kanilang paghihirap sapagkat ang kanilang ginawa ang magpapatunay sa kanilang katapatan. Dito po ay tinitiyak na ng banal na kasulatan kung sino sa mga lingkod ng ating Panginoong Diyos ang magiging mapalad pagdating ng araw ng paghukom. Mapalad sila sapagkat sila nga po yung maliligtas, papapasukin sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po sa talata, mapalad niya
ang naglilingkod sa Panginoon hanggang sa kamatayan. Sa makatwid, pagka naging kaanib sa Iglesia ni Cristo, dapat tiyakin niya, manatili siya sa pagiging kaanib sa Iglesia ni Cristo hanggang sa wakas ng kanyang buhay. Pero para makapanatili na kaanib sa Iglesia ni Cristo, ano po ang kailangan? Ang sabi sa talata, kailangan niya na ang isang lingkod ng Diyos ay magpakatatag. Bakit po kailangang maging matatag? Sapagkat may mga pagsubok po, may iba't ibang mga tiisin. Para makatapos ng takbuhin, para maitaguyod ang kanyang kahalalan, kinakailangang maging matatag. Paano po magiging matatag? Matibay ang isang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang sabi rin po sa talata, kailangan anyang sumusunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Kaya mga kaibigan, hindi po sapat na ang tao ay maging kaanib lamang sa Iglesia ni Cristo para matiyak niya ang kaligtasang ipinangako ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mata mo. Ang kailangan ay manatili siya dito sa paraan na manatili siya sa pagsunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang dahilan kung bakit ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa gitna ng iba't ibang mga tiisin, mga pagsubok na pinagdaraanan, hindi po kumukupas ang kanilang kasiglahan sa kanilang ginagawang mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Manapa, lalong pinagbubuti, lalong pinasisigla ang mga paglilingkod sa ating Panginoong Diyos sapagkat natitiyak nga po namin na ang pananatili namin sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos, ito ang ikatitiyak namin ng pagtatamo ng kaligtasan. At ang isa nga po sa aming tungkulin, pananagutan na itinuturo ng banal na kasulatan ay ibahagi sa kapwa namin tao ang mga katotohanan ng aming nalaman. Kung ano ang katotohanan para ang tao ay magtamo ng kaligtasan. Kailangan po ng tao ang pagpasok, pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Ito po ang lubos na naunawaan ni kapatid na Renato Abad. Kaya nga po si kapatid na Renato ay meron pong paanyaya sa mga nakikinig at sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Ako po sa mga kababayan ko o kaya sa mga aking mga kamag-anak at ang mga kaibigan ko na hindi pa namin kapananampalataya, magsuri po kayo sa aral sa loob na itinuturo sa loob na Iglesia ni Cristo para malaman niyo po ang katotohanan sa kaligtasan. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri. At loobin nawa ng ating Panginoong Diyos na dumating po ang pagkakataon. Magkasama-sama na po tayo dito sa Iglesia ni Cristo. Bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, salamat po ng napakarami. Muli binigay mo sa amin ang napakagandang pagkakataong ito para makapag-aral kami ng iyong mga salita. Maawa ka nawa po sa mga nakinig, sumubaybay sa pagkakataong ito na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nawa po ang mga katotohanan ito'y magbigay daan na para lalo nilang suriin at alamin ang halaga ng Iglesia ni Cristo sa kanilang buhay. At kung loloobin mo aming Amay, magkasama-sama na kaming lahat dito po sa Iglesia ni Cristo. Panginoong Jesucristo, lumalapit po kami sa iyo. Kaawaan mo kaming ipamagitan sa Ama. Ipakiusap na pagpalain at tulungan kami na lahat na iyong mga hinirang makapamalagi sa aming banal na kahalalan. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, hindi namin nakakalimutang ipanalangin ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Patuloy na ingatan ang aming pinakamamahal na kapatid. Alang-alang po sa ginagawa nilang pangunguna sa kabuuan ng iyong banal na iglesia. Ang lahat inihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.